stop with him? Si Zaldico lang po ba yung pinaka-guilty? Fine. But that would depend on the course of the investigation. What about ex-Speaker Romualdez? Basta susundan natin yung mga leads na. Samantala, nagulat ang lahat sa biglaang pagbibitiw ni Mayor Magalong bilang advisor at investigator ng ICI Biyernes ng gabi. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na reviewin daw ang kanyang appointment sa ICI. Nitong Huwebes, sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado, humarap ang dating sundalo ng Marines, si Orly Guteza, na nagpakilalang dati ring security consultant ng Ako Bicol Party List. Yes, Your Pwede mo bang i-confirm? Idinawit niya si Ko, pati na si dating House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Ayon kay Guteza, mali-maletang pera ang dinadala raw niya at ng kanyang mga kasama sa bahay ni Ko, pati na ni Romualdez. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa President at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Binanggit din ni Guteza na may isang kongresista na nagdala naman ng malaki ring pera sa bahay ni Ko, si Congressman Eric Yap ng probinsya ng Benguet. Itinanggi ito ni Yap, katulad din ni na dating Speaker Romualdez at ni Congressman Zaldico. Pero nasaan na ba si Ko? Gayong ipinawalang bisa na ng Kongreso ang kanyang travel clearance at nasa immigration lookout na rin. Wala na raw ito sa Amerika katulad ng unang napabalita, kundi di umano nasa Europe na. Nitong Biyernes, sa isang sulat na pinadala ni Congressman Zaldico kay Speaker Bogie D, sinabi niyang babalik siya ng Pilipinas para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sagot naman ni Speaker D, binibigyan niya ng hanggang bukas, September 29 si Ko para umuwi ng bansa. Nakakalula yung dami nung zero nung figures na pinag-uusapan natin. Nakakainsulto dahil sa dami ng pera na pinag-uusapan, binabaha pa rin tayo. Bakit lumala ng ganito kalaki yung perang pinag-uusapan natin? Systemic at complicit na nga itong nangyayaring korupsyon, no? Lalong-lalo na sa DPWH, pero hindi lamang DPWH ang involved dito, no? So kaya ang investigasyon ay nakasentro sa infrastructure, pero dapat hindi huminto lamang sa infrastructure. Malakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Ang ultimate na talo ay ang taong bayan, no? Kasi lalong-lalo na yung mga mahihirap na nangangailangan ng suporta talaga ng gobyerno. Kailangan ay hindi tayo bumitaw sa pagbabantay. Galit na yung mga tao at pagod na tayo sa corruption. Paano ho yun kayo ho nagmana ng DPWH? Ang tampulan ngayon ng napakaraming tuot, galit. Top to bottom cleansing. Ito talaga overhaul, kumbaga sa makina ng kotse. Overhaul to. Baka nga kailangan pagitan na yung buong makina nito. Naniniwala pa naman ako na majority pa rin maayos. Mula sa limpak-limpak na pera sa mesa sa mali-maletang pera na tinawag nilang basura. Tunay ngang may pera sa basura. Kinurakot nga lang.